Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video, eto na yung part 2 ng Robin Padilla Law. Actually, wala talagang Robin Padilla Law, parang nagki-credit grab sila, pero papakinggan pa rin natin yung punto ni Mariel. Pero siya po kasi yung case study niyan. Okay. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon, known as the... So, hindi siya yung author. Kasi, pag sinabi mong siya yung gumawa, ibig sabihin siya yung proponent, siya yung author, meron siyang kinalaman sa batas. Nakapirma siya doon. Case study lang siya. 'Di ba? Parang yung Eddie Garcia law. Hindi naman yun kay Eddie Garcia eh. Hindi siya yung nag-author noon, pero siya yung naging main proponent noon, main topic doon. Kaya siya yung yung naging pinangalan sa kanya. Pero dito hindi nga pinangalan sa kanya eh, 'di ba? Bago tayo pumunta diyan, meron ako nakitang post ni Attorney Carlo Ibanez. Ano ang Robin Padilla Law? May kumakalat na fake news na si Robin Padilla daw ang nagpasa ng tinatawag na Robin Padilla Law. At pinatasan niya daw niya ito habang nasa kulungan siya. Eto pa lang, fake news yan eh. Kasi nga, hindi naman siya nagsulat niyan eh. Okay, so miski siya yung naging inspiration niyan, hindi pa rin siya yung nagsulat niyan. So wala siyang kinalaman dyan except for the fact na naging case study yung kanyang sitwasyon. And ginagawa naman yan sa maraming batas na iniimbestigahan nila. May mga case study sila. Pero yung nagiging case study nila, hindi naman automatic na sa kanila yung batas na yon. Etong si Mariel, hindi ko maintindihan bakit nagke-credit grab siya. 'Di ba? Parang come on. Ang tinutukoy nila ay Republic Act number 8294, isang batas noong 1997 na nagpababa ng penalty para sa illegal possession of firearms. Magpasalamat si AC Garage kasi hindi yata high-powered yung nahuli sa kanya. So mababa lang yung magiging penalty niya. Ay, bakit? Noong 1997, hindi pa senador si Robin Padilla, hindi rin siya congressman. So paano siya nakapagpasa ng batas? Exactly. 'Di ba? Lahat naman tayo, pwede tayong magpasa ng case study, lahat tayo pwede magpasa ng batas sa ating representative, sa ating mga congressman, pero hindi tayo yung magiging signatory doon. Kasi ang dami pang dadaanan yan. Bakit tinawag na Robin Padilla? Simple, dahil si Robin ang pinakasikat na tao na nakinabang sa batas na yun. So ganun lang pala siya. Na kaya siya tinawag na Robin Padilla Law kasi siya yung pinakasikat. Hindi dahil siya yung sumulat, di ba? Come on. Ano yan eh, parang kine-credit grab niya kasi pinapakita nila na may utak si Robin Padilla kahit alam naman natin na kulang-kulang. Kung maipasa ang RA 9290, binabaan nito ang sa offense na dahilan kung bakit siya ay nakulong. At dahil sa criminal law, kapag ang bagong batas ay mas pabor sa accused, maaari itong magkaroon ng retroactive effect. Ibig sabihin, pwedeng makinabang kahit ang offense ay nangyari. Okay, sige, ganun pala yun. In favor lagi of the accused. Kaya nga naging associated kay Robin Padilla ang RA 8294. Kaya din siya nakalaya ng mas maaga dahil sa batas. So hindi po siya ang sumulat or nagpasa ng batas na yun. Ayun naman pala. Habang nakakulong siya, hindi pala siya yung sumulat ng batas na yun. Or wala siyang kinalaman doon sa batas na yun. Except for the fact na ginamit yung sitwasyon niya para ma-amyendahan yung batas na yun at siya yung pinakasikat at para mas matunog. Parang optics yan eh. PR yan eh. Di pinangalan sa kanya pero wala siyang kinalaman sa pagsulat doon. Iba kasi yung ikaw lang yung ginawang study versus ikaw yung nagsulat at nag-isip. Magkaibang proseso yun eh. Yung isang proseso na yun, ginamit yung katangahan mo noon para amyendahan yung batas ngayon. Diba? Para yung kasalanan na ganito, hindi masyadong mabigat doon sa mga lalabag na iba. Hindi ba parang mas... Kasi bakit may pera ka naman para register ng baril, ba't di mo gawin? Diba? Nakabili ka nga ng baril eh. Come on, tuloy. Robin Padilla Law. Nung panahon na yon, nung tumatakbo siya, sabi,
si Robin Padilla hindi qualified kasi hindi naman niya nagtapos ng pag-aaral. So, kinorek ko yon. Okay, pero nagagamit niya ba yung creams niya? Yung creams kasi si Robin Padilla eh. Okay, regardless, wag na yung natapos eh. Wag na eh. Kasi meron naman mga ibang mga senador na artista din na marurunong din naman. Na mga nakapagtapos kagaya, kunyari si Tito Sen, di ba? Ang layo ng agwat ni Tito Sen kay Robin Padilla. Sila Cayetano yung naharap nun. Who is a lawyer. Oh. Tuloy. Sabi ko, si Robin nakatapos ng criminology. Oh. Tapos tinatanong din ng mga tao, anong gagawin yan? Ang trabaho Ayun, nasa likod si Robin. Oh. Nasa likod. Oh. ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas. Oh. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. So hindi siya yung gumawa noon. Paano siya case study yun sa kanya? Pero hindi siya yung gumawa noon. Iba kasi yung gumawa versus ikaw yung ginawang example. Credit grabbing yung ginagawa nyo eh. Bakit nyo naman i-credit grab yung sitwasyon na hindi naman siya yung gumawa? Oh my gulay. Oh. Tinake yan ng literally. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator. Yun naman yung sinabi mo eh. Yun naman yung sinabi mo, bakit kami mag-a-adjust? Sinabi mo ba yun ng iba yung intonation mo? Di ba hindi naman? Di ba ako, napanood natin kahapon yun eh, di ba? Parang quite literally, si Robin nga nakakulong, nakapagpasa ng batas, kaya ganun yung reaction. So bakit mo kami ginagaslight na kami yung mali? Because yun yung intindi namin dun sa sinabi mo, di ba? Next time kasi i-frame nyo ng tama, lalagyan nyo ng mga qualifiers na tinatawag. Si Robin Padilla, yung kanyang buhay, nakatulong sa pagpapalago ng jurisprudence ng ating ng batas sa ating ng ating bansa. Oh, pwede ganoon eh. Nakakapagpalawig siya. Pinalawig niya dahil sa buhay niya. Gets nyo? Yung kamangmanga ni Robin Padilla ang nag-set precedents para i-amyendahan yung yung batas. So hindi dahil matalino siya or may utak siya. Magkaibang proseso yun. Hindi dahil nag-isip siya kaya nakagawa ng batas. Hindi siya marunong, naging gumawa siya ng kabadboyan kaya nagkaroon ng batas na ganito. Hinabol dahil dun sa kanya. Nakitaan na may daladalang paltek. O ayun, kinulong. So nakita nila, baka masyadong harsh to para sa mga kagaya ni Robin Padilla na nagpapaka-bad boy lang. O sige, babaan natin. O so hindi pa rin siya yung nag-isip nung batas na yon. Wala siyang kinalaman doon sa mismong proseso, bagkus raw data lang siya para iproseso nung tunay na mga mambabatas, Mariel. Ano ba naman yan? Napakadaling intindihin nito. Tapos, common sense is not common o common? Oh, come on! O Simon. O Simon. Padalay. Or kung hindi ka legislator. Pero siya po kasi yung case study niya. Oo nga, siya yung raw data, pero hindi siya yung proseso. Hindi siya yung utak. Magkaiba yun eh. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon. So hindi pa rin siya yung nag-isip noon. Siya lang yung ginawang example. Di ba? Katulad lang yan halimbawa, ano bang magandang batas yung inamyendahan na ano? Wala akong alam eh. Hindi naman ako legislator eh. Pero let's make a hypothetical situation. Kunyari, may batas na ginawa because maraming gumagawa. Yung ano na lang. Wala akong maisip eh. Off the top of my mind. Siguro yung kay Duterte, di ba? Hinabaan niya yung lisensya to 10 years yata. Di ba? Dati kasi parang 2 years lang yata ginawa niyang 10. No? So yun, isa yun. So si Duterte ba may ano noon? Maraming nagrereklamo dahil masyadong maiksi
yung ano, o di taasan. O di ba okay, okay yun kapag ganon. O di ba? So, yung Ipira Law kung mapasa, o di ba? Dahil mataas yung kuryente, yung case study natin, dahil mataas yung kuryente. O, hindi naman natin pwedeng tawaging Meralco Law yun. Hindi, di ba? Anyway, tuloy na natin. Known as the Robin Padilla Law, ang RA 8294. Pero hindi si Robin Padilla yung author nun, di ba? Hindi siya yung may akda nun. Yun kasi yung difference nun. Between writing the law and being part of it because you were the case study. Raw data ka lang. And kailangan lang din, alam nyo naman sa politics kasi mga lods, it's always, or sa ganyan, it's always about the optics. Diba? It's always, you always need to transmit the information to the public. Ano yung pinakamadaling way para i-transmit ng isang bagay sa public? I-connect mo sa pop culture. Kinonnect yun kay Robin Padilla and that's about it. Hindi yun because si Robin Padilla was such a brilliant man dahil at nakagawa ng batas dahil sa kanya. In fact, it's the total opposite. It's because meron siyang kamalian na ginawa sa buhay niya. Kaya naging raw data siya to amend the law. That is the truth. Yun lang naman po. Gaya mga lods.